Wala namang kasalanan doon, kapatid, kung pinagkakasunduan ninyo. Walang kasalanan doon kung nagkasundo halimbawa na yung babae magtatrabaho. Okay lang yon. Kaya lang, kung ako tatanungin nyo personally sa aking karanasan, marami na kasing nasirang pamilya dahil dyan eh. Marami na akong nakitang nasirang pamilya dahil yung lalaki at babae, siyempre, merong dumarating na panahon, nangangailangan sila ng lingap ng isa't isa. Sa mga panahon na yon, manunukso naman ng demonyo, may dadating na ibang lalaki sa'yo o kaya ibang babae, tutuksuhin ka. Doon ang uumpisa ngayon yung pagtataksil ng asawa laban sa asawa. At doon na nag-uumpisang mawasak ang pamilya dahil dyan sa pagnanasang kumita ng malaki. Samantalang, alam mo kung pag-uusapan natin ay ang kasulatan doon sa 17 ng Gawa at versikulo 26, ganito ating mababasa. At ginawa niya sa isang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Tingnan mo kapatid, bakit sa ating bansa maraming Chinese? Di ba totoo ang mga Chinese sa ating bansa naging mga milyonaryo at bilyonaryo? Kasi may hanap buhay sa Pilipinas. May kayamanan ng Pilipinas. Bakit tayo kailangang mag-abroad para kumita ng mas malaki? Kasi displaced tayo. Bakit tayo na-displace? Yung mga magagandang negosyo na napunta sa mga dayuhan sa ating bansa. Yung malalaking negosyo, hawak ng Amerika, hawak ng China, hawak ng mga Bombay. Yan ang pinakamayayaman sa bansa natin. Punta ka sa Baguio, sa Cebu, sa lahat ng mga pangunahing syudad ng Pilipinas, ang mayayaman Incheck, Bombay, at Amerikano. If Chinese can be millionaires and billionaires in our country, it means that they have the opportunity to get that from the Philippines. Bakit di ba lalo dapat tayong Pilipino magkaroon ng ganon? Kaya lang kasi nga merong inequity, meron ng imbalance, there is injustice. Ngayon, ang aking masasabi ganito kapatid, hindi naman kasalanan yung babae maghanap buhay, ang lalaki ang mag-alaga ng anak, pero sana kung pwede lang, maniwala tayo sa sinasabi ng Diyos na ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao, kasama na Pilipinas dyan, para magsipanahan tayo sa ating sariling tahanan, pagkat itinakda ng Diyos ang talagang ayos ng kapanahunan at mga hangganan ng ating mga tahanan. Ibig sabihin, within the limits and the boundaries of our nation, we can live comfortably. Kung halimbawa, nagkasundo kayong maghahanap buhay ka, kapatid, saka ingat ka na rin sa tukso. Baka mamaya mawala yung pagmamahal mo kay mister pag natukso ka nung iba. O mawala yung pagmamahal ni mister sa'yo pag tinukso naman siya ng iba ron. Laging mas maganda yung intact ang pamilya. Magkasama yung mag-asawa. 3:7 ng unang Pedro. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ayun, sabi ng Biblia, mga lalaki, magsipamahay kayo kasama ng inyong asawa. Mas mabuti pa rin yung magkasamang mag-asawa, kasi nga pinagsama sila ng Diyos eh. You are the better half of your husband and your husband is your better half. Ibig sabihin talagang you are one flesh, magkasama kayo sa lahat ng paraan. At para buo ang pamilya, ang mga anak protektado.